Ang leon at ang kuneho. Noong unang panahon, sa isang luntiang kagubatan, may mga hayop na damo lang ang kinakain. Masaya silang namumuhay ng payapa. Wala ni isang tigre, leon, mga hyena, mga agila o kahit anong hayop na kumakain ng karne. At kaya, lahat ng mga hayop na kumakain ng halaman ay masayang namumuhay sa gubat nang hindi nag-aalala sa kaligtasan nila. Pero yon ay malapit nang mabago. Napakaganda naman ng panahon ngayon. Presko at maaliwalas. At alam mo ang ibig sabihin nito, di ba? Ano ka ba naman, kaibigan? Hindi namin gustong binabasa mo kami ng tubig. Hay, alam mo ikaw lang yun, no? Kasi ako, gusto ko. Gaya ng dati, masayang nagbibiroan ng mga hayop. Nang biglang, isang dumadagundong na ungol ang narinig. Napalingon ang lahat sa malaking bato kung saan nakatayo ang isang nakakatakot na leon. Nagtakbuhan ng maliliit na hayop sa mga magulang nila na nooy natatakot rin. O sige, makinig kayong lahat. Galing ako sa kalapit na kagubatan kung saan wala nang makain at nauubos na ang mapagkukunan nito. At sa nakikita ko, walang ibang leon o malalaking pusa sa gubat na ito. Kaya naman, idinideklara ko ang sarili ko bilang hari ng gubat na ito. Mula ngayon, magbibigay galang kayo sa akin. Maliwanag ba sa inyo yun? Nagkaroon ng buong katahimikan dahil walang hayop na may gustong magsalita. Buti naman, kung ganun sang-ayon ng lahat. Ngayon makakahanap na ako ng pagkain araw-araw. Pero sigurado akong lilikha ito ng malaking gulo rito. Kaya, bilang inyong hari, iminumungkahi kong lumapit na lang sa akin ang pagkain ko sa halip na ako pa ang lalapit sa inyo. Huh? Pero sa ngayon, busog pa naman ako dahil marami akong nakain kanina. Pero bukas ng tanghali, kailangang lumapit sa akin ang pagkain ko. Pwedeng kahit sino sa inyo, basta ba dapat malaki ito. Ngayon, iidlip na muna ako. Makakaalis na kayo! Umalis na ang leon at nagpunta sa kuweba na inanunsyo niya sa lahat na sa kanya na mula ngayon. Samantala, tuluyang nabalot sa kalungkutan ng dating masayang kagubatan. Natakot ang mga hayop sa biglaang mga pangyayari, kaya lahat sila ay nagmadaling nagsipag-uwi sa kanilang mga tahanan. Noong gabing yon, ang gabi na tila ba naging mahaba at tahimik hanggang sa nagpatawag ang elepante ng pagpupulong sa ibang mga hayop tungkol sa kung sino ang ibibigay sa leon kinabukasan. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo dahil sa walang may gustong magpunta sa leon. Pwede na tayong tumakas. Umalis dito sa gubat. At saan tayo pupunta? Hindi mo ba narinig? Sirang-sira na ang kalapit natin na gubat. Hindi tayo pwede roon. At pagkatapos noon, wala na tayong makikita kundi puro mga kabundukan. Hindi tayo makakaalis dito. Maraming pagtatalo pa ang sumunod hanggang sa lumapit ang isang kuneho. Ako ang pupunta! Nagulat ang lahat ng hayop. May mga pamilya kayong lahat. Samantalang ako nag-iisa lang. Walang malulungkot pag nawala ako. Ako na lang ang pupunta sa kanya para naman kahit papano magkaroon kayo ng oras para makapaghanda. Pagkatapos ito, umalis na ang kuneho. Nang sumunod na tanghali, lumabas ang leon sa kuweba nito at malakas na umuulan. Ay, nasa na ba ang pagkain ko? Nagugutom na talaga ako rito. Kailangan ko ng turuan ng leksyon ng mga hayop dito. Paalis na ang galit na leon nang biglang may nakita siyang isang kunehong papalapit sa kanya. Kung ganon, huli na nga ang pagkain ko at napakaliit pa. Makakatikim talaga sa akin ang mga hayop na ito bukas. Pero sa ngayon, kailangan ko munang mapuno ang tiyan ko. Inyong kamahalan? Ang lakas ng loob mong mahuli ng dating. Naku, pasensya na kamahalan. Hindi ako makarating sa oras. Nahuli ako ng dating dahil po sa bagong leon dito sa gubat. Nagulat ang leon. Napaisip siya, isa pang leon? Inuutusan kitang sabihin ang lahat tungkol sa leon na ito. Ay, gusto po akong kainin ng leon na ito. Pero ang sabi ko, hindi pwede dahil papunta po ako sa inyo. Tinawanan lang ako ng leon. Sabi niya, ang tunay na hari ang naghahanap ng pagkain niya at hindi daw ako dapat magbigay galang sa tulad niyo. Siya po ang nagsabi nun, hindi ako. Ang lakas ng loob nitong insultuhin ako.
dalhin mo ako sa leon na ito ngayon din. Inyong kamahalan, sa totoo lang gusto rin kayong makita ng leon na ito. Hindi po niya kasi ako kinain para mahatid ko sa inyo ang mensahe niya. Sabi niya siya na raw ang bagong hari ng gubat. At lalong nagalit ang leon sa mga narinig. Sinabi talaga niya yon? Dalhin mo ako sa impostor ngayon. Pero kamahalan, mas mabuting wag niyo na siyang puntahan. Malakas po siya at nakatira sa fortress. Ha! Hindi maiintindihan ng gaya mong kuneho ang ibig sabihin ng pride. Wala sa gubat na ito ang humamon sa akin at nabuhay. Dalhin mo na lang ako sa peking hari ng gubat na ito. At kaya, dinala ng kuneho ang leon sa kabilang dulo ng gubat kung saan may nakatayong isang balon na gawa sa bato. Kamahalan, nasa loob ng lugar na yan ang isa pang leon. Inakyat ng leon ang gilid ng balon at tumingin sa ibaba. Doon nakita niya ang isa pang leon na nakatingin rin sa kanya. Hindi naisip ng hangal na leon na nakatingin siya sa sarili niyang refleksyon. Umungol siya ng malakas. Ang ungol na ito ay umalingaw-ngaw sa loob ng balon kaya lalo pa itong lumakas. Alam mo, tama ka. Tunay ngang malakas ang leon na ito. Malakas ang kanyang ungol. Pero ayos lang, tatalunin ko ang leon na ito kagad. Pagkasabi nito, tumalon ang leon sa balon at tumama ang ulo niya sa kailaliman nito. Ano? Hindi! Naloko ko ng kunehong yun! Hindi na nakalabas pa ang leon at ang kuneho ay napangiti. Lahat ng hayop na nagtatago ay nagsilabasan habang pumapalakpak. Ang kuneho naman ay nagbow. Kaibigang kuneho, salamat at niligtas mo kami. Ngayon, tinuro mo sa aming lahat na mas nangingibabaw ang katalinuhan kaysa sa lakas ng pangangatawan. At muli, ang luntiang kagubatan ay naging masayang lugar. Tumalon at nagsayawan ng mga hayop sa tuwa. At ang munting kuneho naman, hindi kayo maniniwala, pero siya ang hinirang ng lahat na hari ng kagubatan. At ang kunehong ito ay naging mabuting hari.